welcome po ulit sa lahat ng mga attendees natin ngayon. Ito, may mga dumadagdag pa. Sir Arnel, hindi kami magpanagpo ni Sir Arnel sa main office. Apps Vision natin, Sir Louie, yan, first week ng February kay Louie. Apps Jeff natin, hataw yan lagi. So, ayan. Wait lang Crystal. Guys, pa-mention yung mga members niyo, lalo na yung mga bago members natin. Paki-mention po dito para ma-notify po sila. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, guys, is napaka-importante kung paano ka ba talaga kikita ng malaki sa negosyo natin na to. Iyon naman yung ultimate goal natin. Pero mayroong mga paraan at mayroong mga proseso kung paano mo magagawang kumita dito ng malaki. Are you guys ready? Sino yung excited talaga na Apps JB, gusto kong kumita ng malaki, yung kagaya ng kinikita ng mga uplines, kagaya ng kinikita ng mga leaders na natin. So, yun yung gusto natin lahat na mangyari. Pero of course, there are steps na kailangan mong daanan. At yung ayan, may mga nagre-request lamang sa group natin. I-approve ko lang to guys para mapanood din nila. Kasi may mga merong mga ngayon merong mga pumapasok ngayon, mga pendings. Titingnan natin kung member ito ng ating team. Kung hindi to member ng ating team, i-denied natin to. So, pwede kayo mag-add dito as long as mga member po sila ng ating team. Ayan, si Manny din pala. Okay. So, there you go. Let's go back. Ayan, balik tayo sa ating topic. Paano ka ba talaga kikita ng malaki? Okay. Ngayon po ay February na. Ibig sabihin, just 11 more months and then 2019 will be gone. Napakabilis. As in talagang napakabilis. Parang hinihila lang yung panahon. Parang nung isang buwan lang, parang kaka-join mo pa lang. And ngayon, nakakadalwa, nakakatatlo, nakaka-anim, nakaka-isang taon ka na kagad sa negosyo na to. So ngayon, ang goal natin, paano mo ba talaga yung tipong masusulit yung pag-join mo sa front row? Kumbaga, nandito ka na lang din, nabasa ka na lang din, ibig sabihin, nabasa ka na lang din, naulanan ka na lang din, iligo mo na. Parang ganyan. So, yun yung parang kailangan natin gawin dito. Ituloy-tuloy po yung negosyong ginagawa natin. Kasi, kapag ituloy-tuloy mo to, sure ball yan. Diyan ka kikita talaga na malaki. Pero kung magiging, alam mo yun, on and off ka dito, trust me, mahihirapan ka talagang kumita. Parang nagpapakulo ka dyan ng tubig, tapos yung gasol, binubuhay at pinapatay mo. So, hindi po yan talaga kukulo. Nakukuha nyo po. So, ngayon, ano ba yung mga kailangan kong tandaan? As JB, kung gusto kong kumita, ano yung mga kailangan na mangyari or kailangan baguhin ko so that kumita ako na malaki? First and foremost, kailangan nyo pong malaman na kung bakit ka kikita dito ng malaki sa negosyo natin, it's because number one, dahil sa mindset mo. Dahil sa paniniwala mo. Kung naniniwala ka talaga dito na ito yung business na makakapagpabago ng buhay mo, ng buhay ng family mo, ay sure ball yan. Talagang kikita ka. Bakit? Kasi sa isip, accomplish na. Kumbaga, sa isip pa lang, naniniwala ka na nakikita ka, mangyayari at mangyayari yun. Nag-gets? Kasi bakit? Kapag okay yung mindset mo, the action, at yung mga kailangan gawin, magiging okay din. Nakukuha nyo po. So, mindsetting, kailangan positibo kang mag-isip about sa business natin. Kailangan ngayon pala pinapaniwalaan mo na darating ang time, kikita ka ng 50,000 in 1 month. Darating ang time, yung 100,000 in 1 month sa'yo, sobrang sisiw na lang. Or darating ang time na hindi mo na kailangan, eto tanda mo to, hindi mo na kailangan magpakapagod dyan sa abroad. Meron dito mga nagtatrabaho na sa abroad, di ba? So, ilang years pa po kayo dyan? Hanggang kailan pa? Pwede pala tayong magkwentuhan dito since ito naman ay exclusive group natin. So, yan, pwede tayo mag-share ng mga experiences natin dito sa buhay. Ilan po sa inyo yung makakauwi na ng 2019 this year? Or sino dito yung uwi ng 2020 or 2021? Di ba may mga kontrata yan? Ngayon, after ng kontrata, anong sunod? I-renew mo ba? Or dito ka na lang sa Pinas? Ang goal po natin, kung hindi mo man kagad
kitain yung sobrang laking income na kagaya na kinikita namin. Ang ating goal po dito, at least kahit papaano, pag uwi mo dito sa Pilipinas, meron kang something, let's say 500,000 or 1 million peso na naipon na pera na kinita mo sa front row. So, mangyayari lamang yon unang-una kapag, again, tama yung mindset mo. Kailangan talaga, positibo kang mag-isip, naniniwala ka, nakikita ka ng malaki. On the other hand, sa kabilang banda naman, yung kagaya ng nabanggit ko, kung meron kang duda sa negosyong ginagawa natin at ang mindsetting mo lang ay extra. Kung ang isip mo lang ay extra lang naman, pwede kong gawin si front row. Well, ganun nga yung mangyayari. Ang kikitain mo lang dito, extra. Maliit lang din. Bakit? Maliit lang yung mindset mo eh. Maliit lang yung pagkilala mo sa negosyo na to. Kung ano yung iniisip mo, ganun. Kung ang mindset mo rin ay, naku, ang hirap namang mag-invite pala, or ang hirap naman pala magpa-pay-in. Kung yan yung lagi mong sinasalita at lagi mong iniisip, ganyan yung mangyayari. Do you agree with me? If nag-agree ka, give a thumbs up para malaman ko kung nag-agree ka. Hello, Pinsan Glay. Pinsan, track mo na lang pala yung shipment natin doon sa website na binigay ko siya. Ma'am Marilyn Argente, welcome po sa ating live broadcast. Good evening. Thank you sa pag-mention guys ng mga members niyo. Charlie, upstart na natin. Okay po, Harley. Yan, watching dito. Si MJ, napaka-active dito. Guys, kung meron kayong mga tanong ngayon pa lang, pwede nyo nang i-mention dito sa baba. Mag-drop na kayo ng tanong, ilagay nyo dyan sa baba para masagot natin. Weekly online meeting guys, it's about troubleshooting. Kung merong merong mga challenges kayo na experience sa negosyo, ito po yung perfect time para mapag-usapan po natin yan. Halimbawa, ano yun, lahat na in-invite ko, lagi ako nare-reject. Yan, yung tipong mga ganyan. Pwede po nating pag-usapan yung mga ganyang bagay dito. Yes, Ma'am Emily Monson. Ay, okay. Si Sir Bob pala to. Sir Harold, thanks sa thumbs up. Agree. So, yun. Kung ano yung mindset mo about sa negosyo natin, yun yung mangyayari sa'yo. Kung ang mindset mo dito is okay lang at sweep yung magpa-pay-in, ang mag-invite, ganun din. Yung mga invitations mo, although nare-reject ka, hindi mo mararamdaman na sobrang hirap. Still, may enjoy mo. Bakit? Kasi yun yung mindsetting mo. Kung ang mindsetting mo naman ay kapag nag-invite ka, yung tipong i-invite mo pa lang pero ang nasa isip mo, naku, baka hindi naman sumali to. Yung tipong ganun, di ba may mga case na iniisip mo na, naku, baka hindi naman sumali to. Baka pag in-invite ko to, wala naman tong pang join. Well, let me tell you honestly, kapag yun yung iniisip natin, yun yung ma-attract natin na tao, na mga pay-in. So, just to share with you guys, yung pong mga nagiging pay-in ko talaga, nagpo-post ako kadalasan sa Facebook, nakikita po ninyo, nagpo-post ako minsan 2 platinums, 3 platinums, 5 platinums, ganyan nagpo-post ako. Pero, ipino-post ko po yun, wala pa akong pay-in. Ibig sabihin, wala pa akong sure na pay-in. Ipino-post ko yun sa timeline ko because gusto kong gusto kong iparating sa universe na magkaka-pay-in ako. And I'm telling na kapag nag-post ako ng ganun, yun yung nangyayari. Sa madaling sabi, you attract what you always think. Sabi nga, don't focus on the things you don't want. Instead, focus on the things na gusto mo. Example, ayaw mo ng invite na lagi kang re-rejectin. Ayaw mo ng invite na maraming tanong, or ayaw mo ng invite na negative. Ayaw mo na mari-reject ka. Ayaw mo yung invite na laging yung mangungutang pa sa'yo. Yun yung ayaw mo. So ngayon, kapag yan yung inisip mo, halimbawa mag-i-invite ka, tapos ang inisip mo, sana wag ito yung nangungutang. Sana wag ito yung yung mari-reject. Sana wag. Since yun yung focus mo, yun yung mangyayari. Yun yung sa halip na inilalayo mo sa sarili sa kanila, ang mangyayari sa'yo, yun pa yung mga ma-attract mo na pansinin mo. Kapag yun lagi inisip mo, ang inisip mo, sana hindi ako ang ma-invite ko yun, yung hindi puro negative, o yung hindi puro puro tanong, hindi po mga ganyan. Or yung skeptic sa business natin. Kapag yun yung naiisip mo, yun talaga yung ma-attract mo. Pero baligtarin mo.
Huwag ka mag-focus dun sa bagay na ayaw. Instead, yung mindset mo, mag-focus ka dun sa gusto. Anong gusto mo? Makapag-DR ka ng platinum. Gusto mo this week kumita ka ng minimum 5,000. Or makapag 3 heads platinum ka. Yun yung mga gusto mong mangyari. And to tell you honestly, kapag yan yung naging focus mo, yan talaga yung mangyayari. Yan yung magmamanifest. Again, it's about the mind. Kung paano ka mag-isip, yun yung lagi mong na-attract. This had been proven over time na. Manood po kayo ng manood sa YouTube ng about sa law of attraction, about sa The Secret, about kung gaano ka-powerful yung mind at yung pag-iisip natin na iniisip pa lang natin, yun na yung na-attract. So, importante po yun. If you wanted to earn big sa front row, mindset, kailangan ayusin mo siya. Sir JB, kinikilabutan po ako. Totoo po kasi yung mga sinasabi mo, topic po yan sa book na binabasa ko. Think and Grow Rich from Napoleon Hill. Yes, sobrang ano po nun, sobrang powerful nung mga nakasulat po doon. Hindi ko pa siya natatapos. Pero mayroon po akong book din noon, yung Think and Grow Rich na yun. Importante guys, dapat sa una pa lang, tama na yung mindsetting natin, yung pag-iisip natin. Kasi imagine mo ha, kung naniniwala ka talaga, nakikita ka ng malaki sa negosyo na to, yung action mo mag-a-align. Imagine, gusto mong kumita ng malaki. Tapos di ba pagod ka sa trabaho, may work ka, let's say 14 hours kang nag-work, gusto mong kumita ng malaki sa front row. So dahil dun sa big desire mo, na kumita ng malaki, hindi pong kahit inaanto ka na, kahit puyat ka na, kahit pagod ka na, ang gagawin mo, dahil doon sa desire mo yun, parang it will push you para umaction pa rin. To spend another, let's say, 1 more hour para mag-online sa Facebook at mag-prospect, mag-present sa prospect. Nakuha niyo po yung point. Pero kapag mali yung yung mindsetting mo, yung wala kang paniniwala dito sa negosyong ginagawa natin, ay, tandaan mo to, kahit buong araw, bakante ka, kahit wala kang ginagawa, kung ang paniniwala mo dito sa front row, hindi ka magiging successful, hindi ka kikita, sasabihin mo, ay, mga nauna lang naman ang kumikita dyan, si Naps JB, kaya naman kumikita yun na malaki kasi nauna, o yung ibang mga members, kaya naman, kasi may mga grupo na. Kung yan yung po yung mindsetting mo, kahit buong isang linggo, bakante ka, bakasyon ka, tandaan mo to, hindi ka mag-i-invite, hindi ka magre-refer ng tao, hindi ka magbebenta ng products. Bakit? Mindsetting pa lang, mali na. Sana po nakukuha niyo po yung point ko. Kung gusto mo kumita na malaki, again, it's all about the mind. Okay? Tanggalin mo na lahat ng mga negativity. Kung ano yung mga bagay na alam mong hindi align sa goal mo na mag-succeed sa buhay, tanggalin mo na. Hindi po yun madaling gawin. It would take time and it's a process para masana yung katawan mo na ang isipin ay yung mga positive na bagay. Pero merong mga ways, mamaya tuturo ko pa sa'yo, merong mga ways kung paano mo masasana yung sarili mo ng isipin ay yung mga magagandang bagay. I'm talking about these things, guys, about mindsetting, kasi yung mga strategy, nakapaskil na po yan sa group natin. Kita nyo po, pag binrouse nyo po yung ating group, eto po siya. Pakita ko lang sa inyo, guys, para lang po pag browse mo tong group natin, ayan dito sa units natin, makikita mo dito pa lang sa yan, building your front row business. Ayan how to create engaging live broadcast, how to use Facebook story, how to effectively communicate using photo, tapos eto deck ideas kung paano mag-promote. Yung strategy po nandito na. Sisipagan mo na lang. Pero again, kahit nandiyan na lahat, yung pinaka-effective 100% or 1,000% proven effective na strategy. Pero kung mindsetting mo mali, hindi ka kikita. Ganun lang po yung kasimple, simple as ABC. Kung mali yung input, mali yung output. Just like a computer. Nasa laptop ka or nasa harap ka ng desktop and then meron kang ginawa na let's say ipapaprint mo, naggawa ka ng magandang drawing. Kumbaga, let's say, yung kagaya ni Apps Jeff natin, sa Apps Jeff nyo, magaling niya mag-design ng bahay. So, meron niyang AutoCAD na tinatawag. I'm not sure kung AutoCAD ngayon, pero doon siya nag-layout. Ngayon, kung ano yung nilayout niya, at kapag pinaprint niya, yun yung lalabas. Bakit? Kasi yun yung layout. Kung ano yung ginawa niya sa PC, sa loob ng laptop niya, sa computer, at kapag hinit niya yung print button, yun yung lalabas sa papel.
Ganon din po sa negosyo natin. Kung ano yung nakaprogram sa'yo sa isipan mo, naka-mindset sa'yo, trust me, it's a rule. Kung ano yun nandyan, yun yung lalabas. Kaya kung ang nakaprogram sa'yo ay magagandang bagay, tingnan mo to, kapag masaya ka, di ba? Kapag okay yung paraan mo ng pag-isip, positive ka, ang mga nangyayari sa buhay mo magaganda. Kahit nga may mangyaring pangit nakikita mo maganda pa rin. Nakuha niyo yung point? Halimbawa, ayun, kahit wala ka na, okay ka mag-isip, positive, tapos may in-invite ka, yung in-invite mo bigla nag-cancel. Sabi siya, naku, may emergency, hindi ako makakapag-pay ngayon, hindi ako makakapag-join ngayon. Kung ikaw positibo kang mag-isip, instead na tingnan mo yun as pangit, as negative, titingnan mo pa rin yun as positive. Ano yung positive na titingnan mo? Baka isipin mo, ganito na lang, ay siguro kaya hindi ito nag-pay in, baka isa to sa maging sakit ko pa ng ulo pagdating ng panahon. So, buti ngayon pa lang, hindi na siya naging part ng team ko. Hindi mo mga ganyan. Pero kung titingnan mo, kung negative ka mag-isip, nag-cancel sa'yo yung pay-in mo, sasabihin mo, grabe, ang hirap naman ng negosyo na to. Talagang hirap na hirap ako sa negosyo. Nahihirapan ako. Ayoko na. Mag-quit na lang kaya siguro ako. Baka hindi to para sa akin. Nakukuha niyo po yung point. Sana po nakukuha niyo yung point. Kapag pangit kang mag-isip, pag yung pangyayari nangyari sa'yo, iba yung magiging reaction mo. Pero kung positibo kang mag-isip, kahit anong circumstances yan, ang lagi mo makikita ay yung magagandang part. So ngayon, FCB, paano yung mga paraan para maging positive ako sa ginagawa ko negosyo na to na front row? I'll be honest with you guys, sa mga bago pong member natin, ito pong front row ay hindi po madali. This is mahirap. Pinagsama-sama po itong hirap. Kumbaga, yung hirap kinumbine. Tapos pinagsama-sama. Tapos yun po lahat yung mararanasan mo dito. Kung dati hindi ka nare-reject dito sa front row, marireject ka ng paulit-ulit. Not just 10 times, 100 times, but paulit-ulit po marireject ka dito. Kung dito, sa mga ginagawa ang business na to na nandito sa Pinas, yung legwork na tinatawag, yung legwork po, yun po yung pumupunta sa iba't ibang lugar, nagpe-present, one-on-one presentation. Kung ginagawa mo yun, kung dati sa trabaho mo hindi ka nagugutom, ngayon sa front row dito magugutom ka. Malilipasan ka ng gutom, hindi ka kakain ng... Bakit mangyayari po talaga yun? Dahil sa sobrang focus sa hataw. Nakukuha po ninyo, ay baka yung iba natakot na. Wag po kayong matatakot ha. So, parte po talaga yun ng negosyo natin. Kumbaga, part ng success, kailangan meron kang something na paghirapan. So, marami kang mararanasan dito. Mahirap po yung negosyo natin. Kaya, importante na dapat tama yung mindset mo. Naka-align. So, ngayon, paano magkakaroon ng tamang mindset? Number 1, dapat marunong ka magpasalamat. If you wanted to stay positive, sa mga bagay na nangyayari sa iyo, kailangan you practice yung tinatawag natin na gratitude. Every day, as you wake up in the morning, yan, pagising mo sa umaga, ang gawin mo, instead na ang hawakan mo kaagad ay cellphone mo, or why don't whisper a soft prayer? Manalangin ka, magpasalamat ka. Unang-una, pasalamat ka dahil buhay ka. Hindi nyo ba alam na every second, meron ding every minute, meron ding namamatay. So, pasalamat ka na pagising mo, buhay ako. Hindi yung ganan. At the same time, pasalamat ka dahil nakatulog ka sa maayos na natulugan. Unlike yung sa ibang mga tao na hindi nila kaya matulog sa ganyan. Bakit? Wala silang ganyan. Gets? Napakaraming way napakaraming things na dapat ipagpasalamat. Ipagpasalamat pagising mo sa umaga, ipagpasalamat mo yung pay-in mo. Kahit wala ka pang pay-in, kahit wala pa naging question, ipagpasalamat mo na agad, sabihin mo, thank you dahil magkakaroon ako ng pay-in ngayong linggo na to, 2 pay-in. Hindi po mga ganyan. Okay? Wala po kang pinapromote dito, by the way, na religion or anything. Kung ano man po yung pinapaniwalaan mo na the one, we always respect that. Pero tayo po, as person, di ba, naniniwala tayo na meron laging supreme being above sa atin. So, whoever man yung pinaniniwalaan mo, yes po, wala pong problema. Okay, so, yan, pasalamat ka. And every time na meron kang nakikita ng mga bagay na magaganda, magpasalamat ka. Okay, that's one way on how you can stay positive. Para pagpatak ng maghapon, yung smooth ng yung araw mo magiging smooth yung daloy niyan. Let's say yung sa mga OFW na
nag-work sa ibang bansa. Of course, very challenging po yung trabaho niyo na yan. Unang-una, yun nga, ano ba, is yung case kasi ninyo dyan is ibang-iba sa case namin dito. Although, ayun nga, although may kataasan ng konti yung kinikita compared sa isang normal na worker dito sa Pinas, pero yung sacrifices kasi dyan, medyo, yun yung mabigat. Yung sacrifice na mamalayo sa family mo. Pero you know what, kapag positive ka pa rin mag-isip, hindi mo yung basta-basta mapapansin. Hindi mo nga mapapansin yung homesickness eh. Minsan ang ma-appreciate mo ay yung magagandang bagay na mangyari. Makikita mo yung future na eto, trabahuhin mo lang to ilang mga panahon, maaaring 1 year, 2 years from now, makakasama mo na ulit yung family mo. So, that's one way on how you can stay positive. Kailangan magaling kang magpasalamat. Hindi man magaling, pero magpasalamat ka lang. Pasalamat ka sa mga bagay na maganda. Pasalamat ka din sa mga bagay na pangit. Second way, paano ba mapapanatili yung positive mindset is kapag tama yung lifestyle mo. For example, paano yun? You eat the right food and you drink the right drinks. Example natin, yung soft drinks. Ayan, malaking kinalaman yan sa katawan compared sa water. So kung tayong papipiliin, di ba? Ang pipiliin natin unang-una ay siguro kung kayo din ako, ang pipiliin ko diyan, una, soft drinks. Bakit? Masarap lalo na pag malamig, di ba? Sarap uminom ng soft drinks. Pero research shows that yung soft drinks talaga is very siya sa katawan. Kumbaga destructive sa katawan kasi sobrang daming asukal niyan. As in, yung isang cup ng soft drink, sobrang daming asukal niyan. Imagine mo to kapag kumain ka ng isang o 2 kutsarang asukal, ano yung mararamdaman mo? Ano yung mararamdaman mo? Might as well ang mangyari, baka nga masuka ka na. Pasintabi po sa mga nanonood, baka maano ka na kasi bakit sa sobrang tamis, hindi kayahin kasi sobrang tamis talaga. Imagine mo 2 subong kutsara. Matamis talaga yun. Pero imagine mo, ang soft drinks gawa yan sa mas maraming kutsarang asukal. Baka 6-7. Pero imagine kapag iniinom mo siya, walang mangyayari. Alam mo kung bakit? Kasi yung soft drinks, meron niyang meron niyang ingredients na ginagawa niyo na itinitrigger niya ang isip mo na parang ang sabihin sa mind mo na walang asukal or yung kokonti ng asukal, okay lang. Parang ganun. Parang kinakampante niya yung mind mo na okay lang yan, hindi masyado maraming asukal. Masarap yan, yung tipong mga ganun. So, nakuha niyo point, pero masama siya talaga sa katawan. Siguro yung occasional pwede, pero kung everyday ka magte-take ng soft drinks, it would be harmful na. So ngayon, kapag masakit ka, kapag hindi ka na healthy, mahihirapan ka ng maging positive. Yung mindset mo maiiba-iba na. Nakukuha niyo po, kaya it's important din na yung lifestyle natin okay. So as much as possible, choose to drink water. At the same time, isabay mo po yung mga products natin. Lux Protect, Lux White. Ayan, ang gaganda po ng mga testimonials po ng mga members natin na gumagamit nito. At kitang-kita naman, napaka-effective. Dati talagang mga blooming na ngayon. Nakikita ba yung mga post ng mga members natin? Kay Ma'am Loreline, yung mga kanyang testimonial photo, napakaganda. Nakakaano ba yun? Nakakakuha ba ng attention ng mga customer? Yes, oo naman. Karamihan talaga sa mga customer na mag-i-inquire sa'yo, kaya yan nag-i-inquire sa'yo na bumili ng products or mag-member, it's because meron silang nakita na something. For example, yun nga, yung hindi ko alam kung saan nakukuha ni Ma'am Loreline yung pay niya pero I believe na nakukuha niya dahil sa pagiging attractive ng post niya, at the same time yung mga testimonial photo na ginagamit niya. So ngayon, pwede niyong balikan yung mga trainings natin or yung nasa modules po natin. Pwede niyong balikan para malaman paano ba tamang pagpo-promote gamit ang mga photos na to. So, what I'm telling right now is yun nga, positive lifestyle, gamitin natin yung mga products natin. Kung ano man yung products na hiyang sa'yo, let's say, kanina na-feature po sa kapuso mo, Jessica Soho, yung Lux Slim. So, another kumbaga, level up na naman po sa company natin. Exposure na naman. Yung company natin talaga, ang dami ng exposure. Kahapon lang, we have just grand launch yung newest ambassador ng Front Row, which is si Vice Ganda. It's over na, kumbaga. Wala nang kailangan pag-usapan pa, talagang tapos na
Front Row is really dominating the MLM industry in the Philippines. So, nasa perfect company ka na. All you got to do is to work out your account. Trabahuhin mo tong mabuti. Okay? So, yan. How you can stay positive. Use a positive lifestyle. Yung mga iniinom natin, kinakain natin. Ayan. Ano pa bang mga pangapagkain na hotdog. It is to believe na yung hotdog ay hindi maganda talaga sa katawan. Ang hotdog gawa yan sa mga tira-tira ng mga karne. Yung dapat ay hindi na isasama sa karne, pero tira-tira. Ang gagawin diyan, pinagsasama-sama, ginigiling, at pagkagiling, lalagyan ng konting flavoring, konting pakulay, and that's it. Ang tawag na doon is hotdog. So imagine mga dapat hindi na yon kasama. Pero giniling lang at ipinaroses, ginawang hotdog, tas kinakain pa natin. So yan yung mga ganyang bagay. Hindi yan, kumbaga, small things, pero magiging malaki yung impact niyan sa sarili natin later on. Kasi imagine mo, how can you stay positive? How can you think good, positive kung katawan mo may sakit? Diba napakahirap. So very important pa rin na mag-take tayo talaga ng or gawin nating okay yung lifestyle natin. Of course, kain at inom na rin kayo, or hindi, kain na rin kayo ng mga maraming prutas. Lalo na po ngayon, magsa-summer na dito sa Pilipinas, malapit na. After na April, May, June, mainit na po yan. So, it's good way to prevent your body healthy is by taking vegetables and fruits. So, imagine mo, ang mga bagay na to pinag-uusapan natin, may kinalaman pa rin yan sa mindset. Bakit? If you want to stay positive, kailangan okay yung katawan mo, okay yun talaga. And of course, ano pa yung mga dapat mong iwasan if you want to stay positive? Yung mga nagiging, yung mga pumapasok sa'yo. Sabi nga sa scripture, sabi, your eyes is the windows to the soul. Kung ano yung nakikita, yan yung pumapasok sa atin. What if ang lagi mong pinapanood ay yung palabas sa TV, mga teleserye na puro drama. Di ba? Lagi nang iyakan. Kaya nung nag-invite ka, tapos tinanggihan ka ng invite mo. So ngayon, naging madrama ka na. Umiiyak kaya kasi nga, ang lagi mong nakikita at napapanood is yung mga ganong palabas. Puro emotional, puro, alam mo yun, iyakan. Yun yung na-reflect sa'yo. So ano pa, doon sa TV kasi, ang TV po ay nakadesign para i-entertain tayo. Pinag-aralan niyang mabuti na itong device na to, or itong television na to, ang main purpose lang yan ay i-entertain ka. Bakit? Kapag ikaw na i-entertain, mapupunta ka sa tinatawag na comfort mode. Yung parang relax ka, or parang relax mode. At yung tao po kasi, ang isa sa pinaka-best way para mabentahan mo ang isang tao ay kapag nasa relax mode yan. Kumbaga nasa comfort mode. Mas nakakapag-decide sila. Kasi parang nakicarry over mo yung emotion nila, and then napapatake action mo sila na bumili ng ganito. So, ang TV po, ganun lang yung purpose niya, para i-entertain ka. Bakit? Kasi later on, meron dyan mga sale, meron bebenta, meron dyan mga patalastas, o kayo, tatanungin ko po kayo, what if pumunta ka sa isang grocery store? Pagpunta mo sa grocery store, namimili ka ng shampoo. Meron ka nakita isang shampoo na palagi mong nakikita sa TV. Tapos isang shampoo na hindi mo naman nakikita. Aling bibilhin mo? Of course, ang bibili mo, yung shampoo na palagi mong nakikita sa TV. Bakit? It's because it has conditioned you. Noong mga panahon na nanonood, na-condition ka na, ayan, kapag bibili ka ng shampoo, ito yung bibilhin mo. Nakukuha nyo po. So, make sure, or hindi pala make sure, pero at least kahit papano, yung panonood ng TV, babawas-bawasan mo na. And in fact, successful people does not watch TV. Hindi po sila nanonood. And come to think of this, bakit ang Lamborghini company, alam niyo yung Lamborghini na sasakyan? Ayan, ito, sayang. Yung Lamborghini na sasakyan, napakamahal po niyan. Isa sa mga, ang tawag nyo dyan ay mga hypercars na tinatawag, supercars. So ngayon, bakit wala kang nakikita na palabas or patalastas ng Lamborghini sa TV? Meron ka bang nakikita na patalastas ng Lamborghini na nakalagay, Lamborghini, come and avail? May nakikita ka? Wala. Alam mo kung bakit? Alam kasi ni Lamborghini Company na ang mga taong
nanonood ng TV ay yung mga taong hindi kayang bumili ng kanilang kotse. Nagigets? Kasi nga, only successful people, ay yung characteristic ng mga successful people, yung mga financially successful people, hindi na mga yan nanonood ng TV. So what's the sense na mag-run sila ng advertisement or patalastas sa television? Eh kung yung mga manonood naman nun ay just mga average na tao, yung walang kakayahan. Nagigets nyo po? So ngayon, if you are living an average life, if you are still comforted na manood ng TV, manood ng teleserye, manood ng Korea drama, Korea or K-pop or kung ano man, iyan yung mga pinagkakaabalahan mo na bagay. Tandaan mo to, medyo malayo ka pa. Medyo malayo ka pa sa success na gusto mong mangyari. Sabi mo, di ba, gusto mong kumita ng malaki? Gusto mong magkaroon ng malaking income na pwedeng bumago ng buhay mo at ng buhay ng family mo. But the secret here, guys, is hindi naman yung kailangan magaling ang skill mo. Ang kailangan dito, kailangan unti-unti baguhin mo muna yung lifestyle, baguhin mo yung pananaw mo, yung mindsetting mo. At paano mo ngayon mababago? Starting today, umalis ka na doon sa mga bagay na maglilid sa'yo para mag-isip ng mga negative. Gaya ng mga palabas sa TV, yung mga ganyan. So ngayon, anong gagawin ko, Pops JB? Simple lang, huwag ka na manood ng TV. Ganun lang kasimple. Trust me po, instead na pinapanood mo ng TV, ng about 30 minutes, 1 hour kang manonood ng TV, why not just spend reading a book or listening to our trainings, video training, or punta ka dito sa group natin, panoorin mo yung mga units, tingnan mo, i-apply mo. Kung hindi mo mag-gets, panoorin mo ulit over and over again. Kagaya ng dati ko nabili po na training courses, hindi ko alam kung 1, 2, 3, 5 beses ko yun napanood ng paulit-ulit. Meron yung around mga 40 videos. Imagine 40 videos po yon, isang buong training course. Tapos yun, naulit ko po yun ng sobrang dami, paulit-ulit. Siguro mga 7-10 beses. So kung 40 yon, ipagpalagyan natin na 10 times, so 400 times ko lang napanood. Ganun po ako, kumbaga nagsimula sa negosyo natin, pinanood yung mga training videos, kaya po ako natutunan online marketing, ganun. So kung meron ka mga bagay na hindi ka nalilinawan, lalo na sa mga trainings natin, you can repeat the videos over and over again para maintindihan mo, maunawaan mo mabuti. Nagigets mo ba? So yan, avoid ka ng panonood ng mga video, pagkain ng mga unhealthy foods, tapos ay, yan. And of course, never listen to people na wala namang resulta. Nawala naman na resulta ng sinasabi mo. Example, ikaw na-join ka tapos yung asawa mo ayaw mag-join sa negosyo. Ngayon yung asawa mo sabi, "Ba't ka ba nagaganyan?" Eh wala namang nangyayari. Pero tanda mo to, kung yung asawa mo ay may nangyayari din naman sa ginagawa niya. Halimbawa, kung yung asawa mo nag-work tapos dun sa pag-work nun yumaman siya, naging multimillionaire siya, di makinig ka sa kanya. Kasi bakit? He or she has the credibility to tell that to you. Mayaman siya naging successful siya. Pero kung yung asawa mo naman, wala rin naman sa buhay, wala rin naman, baka nga tambay pa yan, wala rin naman pinagkakakitaan, tapos nakinig ka sa kanya, ano mangyayari sa'yo? Nakukuha nyo po, important yung mga taong napapakinggan natin. Sabi nga, yung mga naririnig natin at nakikita, importante po yan. Bakit? Kung ano yung palagi mo nakikita at naririnig na absorb, yan po yung magmamanifest sa'yo. Yan yung magre-reflect sa isip mo. Yan yung magiging action mo. Sana po nakukuha niyo po yung gusto kong iparating sa inyo. Very important na yung mga inputs na papasok sa iyo ay yung mga magagandang inputs. So, instead of listening to those people na puro negative, start to listen to people na merong resulta, positive, yung mga uplines natin na helping you out, ginaguide po kayo dito sa negosyo natin. Gawin niyo po yan. And then, self-learn. Kumbaga, initiative, mag-aral po kayo, manood kayo ng mga motivational videos, lalo na kung gusto mo motivate, manood ka po ng gano'n, basa ka ng mga libro, and yung pinaka-importante, ayan, daanan mo yung mga units na nandito. Kasi it's about training. Itinitrain ka namin, ini-equip ka namin para magkaroon ka ng resulta sa negosyo natin na to. Nakukuha niyo po ba? Bago tayo pumunta at sumunod pa sa mga susunod natin pag-uusapan. Hello, Ma'am April, Merose, yan. Ma'am Tintin, 1 week po bago maalis ang soft drink sa katawan po natin. Yon, imagine mo. Ayan, bagong insight to sabi ni Ma'am Loreline.
Thank you, Ma'am Loreline. Sino pa mga nandito? No pain, no gain, sabi ni Sir John Mar. Totoo po yun. If you want to get something, you need to sacrifice something. Ayan. Ano pa? Ayan. Ate Roxanne, ayan. Alright. So, tuloy tayo sa ating usapan. Ang pinag-usapan natin kanina is yan. Mindset. Mindset talaga. So, pinag-usapan na natin kung ano yung effect ng mindset, ano yung mangyayari kapag pangit at kapag okay yung mindset mo, paano ka magkakaroon ng positive na mindset, tapos ano yung mga bagay na naiiwasan mo. So yan, ganyan lamang. Habang ginagawa po natin ang negosyo na to, it's just not about the money. Kung makapag-refer ka ng isa, dalawa, left at right, kikita ka ng sales match. Alam niyo po, hindi lang po yun about dyan. Ito po negosyo natin, it's a long term. Kung tuturuan ka talaga nito na maging successful sa buhay. Paano? Number one, ang unang babaguhin sa'yo yung personality mo. Yan talaga. Kaya nga meron po tayong personality development training na libre naman po. And itong mga live broadcast natin na to, part po yun. And of course, yung mga NDO natin sa iba't ibang offices natin. Kanina galing po kami ng NDO sa Lipa, Batangas office. And natapos siya ng around 10:30. Kaya dali kami punta rito. Ayan, nakarating na po ako dito ng 11. Kaya medyo na late po tayo ng ilang minutes. So part po yun ng negosyo natin. Ititrain ka. Bakit? Kapag alam mo kasi yung proseso kung paano nakikreate ang pera, you can create money over and over again. Parang ganito. Let's say for example, Henry C. Pagpalagay natin na buhay pa si Sir Henry. Si Sir Tatang, ang kanyang mata. What if si Henry C. ganito? Tanggalan mo siya ng lahat ng yaman niya ngayon. Halimbawa lang tanggalan mo siya ng lahat ng yaman niya. Tapos balikan mo siya after 1 year. Tatanungin ko po kayo, mayaman pa rin kaya siya or hindi? After 1 year pwede po kayo sumagot. Mayaman, tapos inalisan mo na lahat ng yaman. Tapos balikan mo ulit siya after 1 year. Ano mayayari sa kanya? Yayaman ba or maghihirap? Pwede po kayo sumagot. Habang kayo sumasagot, babasahin ko po or aking i-recognize yung mga nandito. Salamat Mero sa pag-mention. Yep. Sino? Sana mapanood niyo po ito. If ever na mapanood mo to on replay, comment #replay. Para at least kahit pa paano ay na-monitor natin po. Okay. Kung hindi mo man ito mapanood, okay lang din. Still at the end of the day, that's your resulta. Hindi po yan sa aming resulta. Ang sabi niya, mayaman pa rin. Yes, yayaman pa rin siya. Bakit? Kasi alam niya yung proseso kung paano mangyari, kung paano maging mayaman. Pero ganito, what if, come to think of this, what if mahirap, poor mindset, tapos suddenly bigyan mo yan ng 10 million pesos. 10 million. Let's say for example, tumama sa loto. 500 million. Tumama sa loto. Balikan mo yan after 3 to 5 years. What would happen sa 500 million na yun? Ang pinakasagot dyan is, it will just vanish. Baka nga ang mangyari is, maging worse pa sa kondisyon niya. Baka magkautang-utang. Bakit? It's because yun sa mindsetting. The poor and the rich mindset. The poor would always wanted to spend. The rich mindset would have the ability to create money. Kapag meron silang opportunity, they would grab it and they would create resources and money. So, ganun po dapat tayo. Kailangan alam natin yung proseso kung paano kikita ng malaki dito sa negosyo at kung paano po yun, ano yung process, kailangan mong mag-training. Importante po yun, kailangan mong daanan ang training natin. Okay? So, I think, ubos na, wala nangyayari. Yayaman pa din kasi know the strategy. Totoo po yun. So, ngayon guys, pag meron kayong mga tanong, pwede nyo i-comment dito. Sige, pwede po kayo magtanong dito ngayon bago tayo mag-end. It's 11:58 na. And of course, I just wanted to announce na yung pinost ko last time na we are transitioning our system. Kumbaga, i-upgrade na po natin. Parang lahat kayo ngayon ay required na, or lahat kayo ngayon na mga nasa VIP, papakita ko po sa inyo itong, ito yung mga listahan. Yan, ng mga, for example, ito mga not activated pa to. Sir Arnel, VIP. Yan. Tapos si Ma'am Caroline, si Ma'am Loreline. Ayan, ito yung mga VIP natin. So ngayon, ang isa sa mga requirement na kailangan nyong gawin ay
kailangan nyo pong mag-create ng sarili nyong Facebook page. Ang Facebook page po ay iba compared sa Facebook account. Facebook page po ay ginagamit for business purpose. So, dito tayo pwedeng mag-promote ng ads later on kung sakali man na mag-ads ka. Yung ads na tinatawag, yun po yung nagbabayad ka sa Facebook ng fee, and then si Facebook yung nagpapakita ng opportunity mo sa mga tao or nagpapakita ng product mo sa mga tao na tinarget mo. So, kailangan nyo po yung Facebook page para malagyan po yan ng automation. So, ito pong list na to ay ipapaskill ko mamaya. Mayroon po akong instruction na gagawin. Ilalagay ko din po ito sa unit natin, and then ipapaskill ko po. Makikita nyo po yung status nyo dito. Ang status kung kayo ba ay VIP member na or kung kayo ba ay hindi pa VIP member. Etong mga not active na to na nakikita nyo po, ito yung nag-register lang sa PH Lock Shop. Nag-register na sila, kaso hindi pa lang active. Hindi pa natin i-activate kasi may requirement po yan. Ang requirement po natin again is yung 999 pesos na maintenance fee para po sa mga old members natin simula December 30, 2018 pababa. Yun po yung mga old members natin. Pero kung ikaw ay new member po ng team natin na na-join starting January 1, 2019 and onwards, ngayong panahon na to, magkakaroon ka ng access dito sa shop ng VIP access. As long as, libre ha, wala kang babayan. As long as yung upline mo na nag-refer sa'yo ay VIP activated din. So, dapat VIP activated siya. Example natin, dito ba si Ma'am April? Nakita ko rin si Miss April Si Miss April, ang DR niya ata ngayong linggo na to ay 4. Congratulations Miss April 4 kagad na DR ngayong linggo. So, ngayon, yung 4 na yon, pwede silang magkaroon ng access, VIP access dito, ng libre. Pero ngayon, hindi pa sila magkaka-access. Bakit? Si Miss April kasi, hindi pa siya nag-a-avail ng VIP. Hindi pa siya nagbabayad. Pero once na nakapagbayad na, i-activate natin yung kanyang VIP access. At the same time, yung 4 na na-refer niya at na-pa-join niya, magkakaroon sila ng VIP access ng libre. Again, bakit po may ganyan? Lagi ko po sinasabi sa inyo, mini-maintain po natin yung ating shop na to. May kamahalan po yung system na ginagamit natin. That is why kailangan natin pagtulong-tulungan. Napakaliit lang noon. That's 2 pesos and 75 cents na halaga para ma-maintain po natin itong shop natin na ito, phlux.com. And then meron na rin po yung mga shop. Kumbaga may mga product listing na rin po dyan. Ayan, kagaya po nito. Ayan, pakita ko po sa inyo. And then ito yung pinaka-shop na pwede mong i-promote. Ayan, yung mga products na nandito and people can order here. Okay? So, let's see. Wait lang guys Baka meron kayong mga tanong guys. Ma'am G Ringor, magandang gabi po sa inyo. So, ayan. Baka meron kayong mga tanong. Post nyo na rito yung tanong ninyo. So, ganito po yung mga mangyayari sa inyo guys kapag kayo ay na-integrate na natin yung inyong page ng automation. So, ganito po yung mangyayari sa inyong page. Example po. Bibigyan ko lang po kayo ng sample Tapos messenger. Para lang po makita ninyo kung paano siya gumagana. Ayan. Baka may mga tanong kayo. Pwede na kayo magtanong dito guys. Ayan. Ganito. Facebook. So, bawat isa sa inyo magkakaroon ng sarili-sariling link na tinatawag natin na messenger link yon. Ito po yung kagaya nito. Wait lang hahanap ako. Ayan, kagaya po nito. Magkakaroon kayo ng ganyang link, sarili-sarili. Inyong sarili-sariling link din. Tapos, kapag yan, ipinromote niyo either via messenger, via PM, or via ganito, posting, magpo-post ka ng products, konting caption, ganda mo na konting yung caption, and then ilagay mo dyan yung link mo. Kapag yan, clinic po yan ng prospect, ito yung mangyayari. Let's say ako prospect Kapag yan, clinic ni prospect, ito yung mangyayari. Yan, mapupunta yan sa page ko kagad. May automatic na magre-reply, magre-response. Sabi yan, hello JB, thanks for your inquiry.
Ready ka na bang matutuhan yung same exact strategy na ginawa namin para kumita ng milyon? So yan, pwede kong i-click to. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. After that, may magre-reply ulit. Yan, ito na yung free video training mo. And then, pag linik ko itong millionaire strategy, boom, mapupunta na ako sa video presentation po. So, ganun lang kasimple. At ang malapit po, lahat ng mga nag-click ng inyong link na yon ay mapapapunta na sila sa prospect list ninyo sa loob ng inyong ManyChat dashboard. Explain ko po ito further sa mga susunod na videos na ginawa ko na i-upload na lang po siya sa page natin. And then, pwede na nila mapanood itong presentation. Kung sakali man na hindi sila mag-join kagad, hindi man sila mag-join kagad, okay lang. Bakit? May follow-up system po yan na naka-integrate. So, ibig sabihin, may makakatulong kayo na mag-follow up automatic. Automatic po. So, hindi po kayo mahirapan na mag-follow up. So, ganun po yung system or ultimate output po ng system na gagawin natin. Papupuntin ko siya, tita ko, UpCB para sa payment. Okay po, ma'am. April. Ayan. Good evening, ma'am Jenny, ma'am Lenny, Bara. Magandang araw po sa inyo. So, ayan. I-close ko na to. And then, wait na lang sa instruction, guys. Mag-start. Ang una ko munang i-upload ay yung instruction. Or sorry pala, yung listahan ng mga members natin na mga activate, na active na or hindi. Ito po yun. Ito yun. Ito. Yan. Ito muna yung una kong ipopost para makita ninyo. Kung wala dyan ang pangalan mo, isa lang ang ibig sabihin. Either number 1, hindi ka pa nagre-register. Pangalawa, baka hindi ka pa nagbabayad ng 999. Kung ikaw naman ay yung bago member na na-join January 1, starting January 1, baka kaya hindi pa activated yung VIP mo, it's because yung upline mo hindi pa nag-avail, hindi pa activated. So, kasi freebie po ito eh. Kumbaga, bonus po ito. At sa mga member, mapapajoin mo dito sa negosyo, starting ngayon or starting January 1, magkakaroon din sila nito ng libre. As long as VIP activated ka. Nakuha nyo po. So, yan. I think I've covered everything. Pero, for now, meron bang mga question dito, guys? Baka meron sa inyong nais magtanong. Sana ginagawa niyo pong take advantage yung effort na ginagawa po ni Front Row ngayon. Again, Vice Ganda po, officially Front Row na. So, tapos na yung laban. Talagang ganyan na. Kitang-kita na kagad natin kung gaano kalupit, gaano kaganda yung company po natin. And before we end this, make sure po, February month, make sure meron kang ginugol ngayong month na ito. Magkano ba yung goal mo na income this month? 20,000 ba yan? 30,000 ba yan? Kailangan meron kang ginugol. At ilang DR per week ang kailangan mong ma-DR? Example, gusto mong kumita 5,000 per week sa Front Row. Kung gusto mo kumita ng 5,000 per week, magkano yung kailangan o ilang tao ang kailangan mong ma-DR para mangyari yun? So, kailangan mo ng 5,000, mga 2 tao per week. Tingnan natin para mas accurate. Kailangan mo na at least 2 tao na mapa-join para kumita ka ng 5,000. So, ngayon, i-goal mo, makapagpa-join ka ng 2. So, hindi lang po natin ito ginagawa ng bara-bara, basta-basta. Kumbaga, may strategy naman. Kailangan malinaw po sa iyo kung paano mo mahihit yung goal mo na yun. Example to guys. Para lang maging mas clear sa inyo. Ayan, ito. Ayan, sounds muna tayo. Ayan, so ngayon, let's say for example, ang goal mo 20,000 per month or 5,000 per week. Ito yung weekly income na gusto mong ma-achieve. Tama ba yung aking, tama ang sharing ko. Baka kasi mangyari na ulit yung last time na nag-share ako, yung pala, hindi kita yung aking screen. So, kung 5,000 per week, yung target mo, magkano yung kailangan mo, or ilang tao yung kailangan mong invite, at ilang kailangan mong ma-direct referral. So, kung ikaw ay bronze package, tingnan natin mabuti kung bronze package ka, sino dito yung mga naka-bronze package? Comment at saka say hi ka lamang dyan. Hello, yan. Kung bronze package ka, kailangan mo ay 7 na tao, 7 na direct referral. Tsaka kailangan mo ay 67 na prospect every week or 30 na tao every day. Kailangan mo makapag-invite at makapag-present, either ma-present sila online ng 30 na tao every day para at least by this week
kahit paano ma-hit mo yung 7 na tao. Okay? Kung wala naman, or kung ikaw naman ay silver, let's say silver ka, kung silver ka, 5. You just need 5 direct referrals. So, kailangan meron kang 10 daily prospect. Na kailangan nakakausap, na spear phishing, tapos ay nasasenda ng presentation natin, or nakakausap ng personal, one-on-one presentation, yun ay kung silver ka. Kung ikaw naman ay gold, eto, 3 tao lang. Kita nyo, bumababa from 7, naging 5, naging 3. And then 5 prospect lamang. What if platinum ka? Kung ikaw ay platinum, ang kailangan mo lang ay 2. See? Ibig sabihin po, kung ikaw ay kulang sa oras, gusto mong gawin si front row at gusto mo pa rin kumita ng reasonable income, para kumita ka ng reasonable income natin na tinatawag, kailangan first thing mong gawin is kailangan naka-platinum ka. Kasi bakit? Para hindi po lugi sa effort. Kumbaga, platinum ka, malaki yung chance na kumita ka talaga na malaki. Unlike kung bronze, kung silver, ang dami mo kailangan invite. Imagine mo, kung bronze ka, eto ha, tingnan yung difference. Kung bronze ka, kailangan mo na 13 invites every day. Makakausap mo ha, mapipresentan. Pero kung ikaw ay naka-platinum, you just need 4. Eh, di ba limited ang oras mo? So, i-goal nyo po mga members or guys, na first goal mo kung ikaw naka-bronze, silver, or gold, first goal mo talaga, this month, wag mo nang papatagalin. Wag mo nang papatagalin, guys. First goal mo na is maka-platinum, maka-upgrade sa platinum. What if naman naka-platinum ka na? Mas mapapadali mo ulit ang pagkita rito kapag ang ginawa mo ay nag-add ka ng accounts. Allowed po tayo dito ng hanggang 3 accounts. So, itong 5,000 per week na to, pwede mo itong kitain sa isang tao lang na ma-refer kung ikaw ay naka 3 heads account. Kasi meron yung mga tinatawag na 2 hits, 3 hits. Later on, mas-i-explain ko po yun sa inyo. Okay? Pero again, the more na nag-invest ka dito ng pera, ng account, imagine mo, 45,000 lang naman, 3 accounts, 3 platinum. Imagine mo nga, baka yung 45,000 na yun, nagastos mo na yun ng maraming beses. Either nagpahanda kayo sa birthday party, or nung umuwi ka, nagpa-blowout ka sa mga kamag-anak mo, nagpa-outing, ikaw yung sumagot ng gastos, nagpakain, ang dami mong ginawa, ang dami mong ginastos. Pero this time, imagine mo, 45,000 for 3 accounts na platinum. Ang magiging balik sa'yo ay yung balik na higit pa sa nagiging balik sa amin, or yung mga nangyayari sa ibang mga apply natin at sa ibang mga members natin, sulit pa rin. Kahit sabihin natin 45,000. And also, of course, ayan kapag naka 3 heads ka na, mas malaki na yung magiging kitaan talaga. Sana po nakukuha niyo po yung points, or nakukuha niyo po yung nais kong sabihin. Hataw tayo, hataw pa. MJ, laban lang. Sabi ni Miss April din, yeah, upgrade na. Okay, basta, kung hindi man ngayon, kung hindi bukas, wag yung papatagalin. Basta i-goal nyo this month. This month po, the February, maka-upgrade kayo. Maka-platinum or makapagdagdag ng account. Every month po, or kung kayo every week, dapat mayroong something na nangyayari. Either nag-upgrade kayo, mayroong bagong resulta. Ayan, congratulations Ma'am April. Laki ng checkin ni Miss April this time. I believe. Congrats. Sana makapasok sa sa top earner ng Lipa. Pag nakapasok kayo, ma'am, sa top earner ng Lipa, grabe, ako. Papa-burger. Pag uwi nyo, ma'am, titreat ko po kayo. Mag-upgrade na ako up sa April. Ayan, mag-upgrade na kayo, ma'am Marshall. Or ano pala? Macriel pa. Ba't Marshall lang sinasabi ko? Ayan, congrats po congrats po sa inyo. And anything guys na gusto nyo pang itanong at gusto nyo pang malaman, ayan, sana guys, pay attention nyo rin yung ating Conquistador Guidebook. Make sure na meron ka na nito. Kapag wala ka nito, ay grabe. Ang dami mong mamimiss out na information. Here's our Conquistador Guidebook. Everything else na kailangan mong malaman, inilagay ko na po dito. So that mas magiging easy at convenient na maaral mo yung negosyo natin. Yan. Make sure po na spend kayo ng oras
na basahin nyo to, ako na po nakikiusap sa inyo. Hindi, just joking. In fact, kahit po basahin nyo ito or hindi, still sa akin, okay lang. Bakit? Again, at the end of the day, whatever you invest on your business, you will get the result. You will reap the result. Kung ikaw, naglalaan ka ng oras sa mga trainings natin at para aralin yung negosyo natin, yun, mas maganda. Bakit? Mas malaki yung chance na kumita ka talaga ng malaki. And I appreciate guys yung mga nagtatanong po sa mga group chat natin. Halimbawa, yung mga bago members natin. Example, sina MJ, lagi yung nagtatanong sa GC natin about ganito, about the products. Mas maganda yon. Kasi bakit? Mas na-enlighten yung knowledge ng bawat isa. Okay? Kapag nagtanong ka sa GC, hindi lang ikaw yung natututo. Natututo din po yung ibang mga members na nandun, na nasa loob ng GC na yun, nakikita nila, ganito pala dapat, ang Lux Slim pala dapat ay iniinom kapag ganyan, ang Lux Y pala iniinom pag ganito, ang Lux Protect pala pwede sa ganyan, bla bla bla. So malaking bagay, dual purpose, nagtanong ka na, natuto pa rin yung mga ibang mga members natin. So I think, we're done. 1 hour na din tayo naka-broadcast, guys. And I think, I mentioned everything. For the meantime, yung mga sunod na updates ay ipapaskil ko na lang po sa ating unit sa group na to. Keep in touch sa mga magiging update po, lalong-lalo na ngayong linggo. And of course, reminder na rin sa lahat, lalo na sa may mga magkaka-check-in na at sa mga may check-in na hindi pa natin maklaim. Ang kailangan po namin ay authorization letter. Kailangan nyo mag-send. Kung kayo po ay dito nakatag sa Lipa Batangas at ako ang nag-process nito, or either yung mga apply natin dito sa Lipa Batangas, kailangan nyo pong mag-send ng picture ng valid ID at saka picture ng 3 pirma ninyo sa isang puting papel na pinicturean ng maliwanag at sinend sa amin. Para saan yun? Para makapagawa po kami ng authorization letter at para mapaprint po yun, para makuha po namin yung mga check-in po ninyo. Nakuha nyo po. And then, same thing kung kayo naman po ay sa Valenzuela, kay Apps Joan natin and Sir Bobby natin, Apps Bob nyo. Ganun din. Send lang din po kayo sa kanilang authorization letter. Same kung sa Bulacan natin, sa team ni Sir Arnel, if ever sa Isabela, ganun din po. Kailangan ng authorization letter. Kung kayo ay nasa ibang bansa, nag-member kayo, nasa Isabela kayo nakatag, yan. Ipa-assist natin sa mga leader natin dyan, kay Apps Junel, Apps Frank, Baby Grace, kay Miss Liway. Ayan, sila po yung mga makakatulong natin sa ano na yan. And, ano pa ba? Ayan, February 14, next week would be, nasa ano po kami no, nasa South Korea. Sa mga nasa South Korea, see you. Ayan, kita-kits tayo doon. Sobrang excited na po talaga. Nakaka-excite. Malamig doon, guys. So, this is one of the benefit na kapag tinarabahan mo si front row, sulit talaga later on. Yung makakapagbakasyon ka. And take note guys meron doon kaming kasama na mga OFWs din na nagtatrabaho, iba nasa Dubai pa, iba nasa ano. Ang ginawa nila, since kasama sila sa tour dito, pinayagan naman sila ng mga employer nila na magbakasyon. And then, imagine mo, magbabakasyon sila kasama sa tour sa Korea. So, hindi imposible po yung mga members natin nasa abroad. One of these days, baka isa ka na rin po sa mga makakasama namin sa tour. Are you excited na para dyan? Dapat na-excite ka. Kasi napakalaki po ng pwedeng mangyari sa'yo dito sa negosyo natin na to. So, I think, yan. Alright, I think we're done. Alright, thank you so much guys sa lahat naman nag-attend ng ating weekly meeting ngayong araw na to. And hope nyo are hoping na sa mga susunod na meeting natin, mas marami na and mas marami pang makakita nito. Mention nyo na lamang yung mga members pa na hindi naka-attend ngayon para ma-notify sila. So bukas po ay mag-process kami ng pay-ins dito. Same thing din sa Isabela at sa iba pang mga provinces natin. So, Sir Hilbert, congratulations sa team natin dyan sa Coronadal. Another pay-ins din ang pinasok nila. Congratulations po, papalaki na papalaki. And sa mga leaders po ng bawat line, thank you so much guys for helping me. Hindi ko po to kaya mag-isa. That is why I'm telling and I'm giving my gratitude to everyone, to all our leaders sa Valenzuela, El Nido, Isabela, sa Coronadal, sa Manila, lahat ng mga group natin na nandito especially dito sa Lipa Batangas. Thank you so much guys for helping me out na itaguyod tong team natin na to. We're aiming na mas marami pang mga members ang may angat. Kayo nanonood dito, tiwala lang po kayo, sabay lang po kayo sa amin,
gagawin namin lahat guys para matulungan kayo dito. So, tiwala lang at saka tulong-tulong po tayo. Habang tinutulungan po namin kayo, tulungan nyo po yung mga sarili na mag-excel dito sa business natin. So, maraming salamat guys. Maraming salamat. See you sa mga susunod pang araw. And ayun, we're done for today. Happy Sunday evening sa inyo lahat. Hataw tayo. Another months to come here guys. Ingat po kayong lahat. Bye for now. Don't forget na rin to like my page nandito, JB Respeto. And my YouTube channel, ano na rin po kayo dyan, kumbaga, JB Respeto. I-comment ko po dito sa baba para at least makita po ninyo. Yan, facebook.com JB Respeto. Ayan. Like nyo na lang din po guys para naka-follow po kayo sa mga magiging updates pa. And of course, itong YouTube channel ko rin. youtube.com. Subscribe na rin po kayo dito guys. YouTube. Ayan na. Naka-ano na po yan. Naka-ano na yung dalawa. So make sure to subscribe or to, ano ang tawag doon? Like my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much guys. Bye-bye for now. See you next time. God bless.